Alright mga kapatid, welcome back po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay? Alas 4 ng hapon. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang tatalakayin lang natin yung sukdulan na, sabi. Ay yung news ng Kwan, Politico News. Regarding doon sa Kwan, pag-usapan natin yung revamp. Parang Kwan, malawakang revamp ng mga sekretary. At saka yung nalalapit na uli na dahil magpe-February o pwede na uling magkuhan. Pwede na uling magsampa ng impeachment labang kay VP Sara ang Congress. Kasi magwa 1 year na po yan, di ba? Kaya yun ang pinag-uusapan base napanood natin kay Congressman Redon. Yun, pag-usapan natin yung mga kapatid. Okay, simulan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Unahin natin yung total revamp ng kuwan. Bawat secretary na isasagawa. Bali, sugdulan na daw. Kasi bumaba ng todo yung trust rating, di ba? Nakaraan, negative 3. Meron tayong nakakita ng negative 15. Siguro, yun ang naisip ng administration ni BBM ang mag-revamp doon sa mga secretary agencies, mga bawat ko. Bali, base doon sa nakita natin, siyam na ahensya ata ang tinitingnan niya na pwedeng i-revamp o palitan ng mga sekretary. Opinion. Ligyan natin ang opinion yan mga kapatid. Pero bago ang lahat, may binigay sa akin dito yung anak ko, yung pure honey. Tinitikman ko, masarap naman. Masarap. Sandali lang po mga kapatid. Bali nabili niya to galing sa kwan. Ayun, pure honey. Binigay sa akin anak ko. Okay. Revamp ng sekretary. Sukdulan na daw para dahil sa kailangan maibalik yung tiwala ng sabay ng Pilipino sa administrasyon o BBM. Sa aking opinion ko lang po mga kapatid. Alam mo po mga kapatid, walang problema sa mga sekretary. Totoo naman yan. Wala pong problema sa mga sekretary. Kahit palitan mo lahat yan, hindi magbabago yan. Bakit? Kasi wala sa sekretary ang pagkukulang at wala sa sekretary yung ayaw ng sambayan ng Pilipino. Nasaan yung kwan? Kaya nga negative 3. May nakita pa tayo, negative 15. Sino ba yon? Di ba ang Pangulo? Nasa Pangulo po yung problema. Hindi po sa sekretary. Kahit palitan niya lahat ng sekretary, wala rin mangyayari. Wala pa rin magagandang tinatawag na improvement sa bawat buwan. Kasi nga, nandoon sa taas, yung mismong Pangulo ang isa sa mga inaayawan ng sambayan ng Pilipino. Nasa kanya ang problema, hindi sa sekretary. Pangulo, BBM, wala po sa sekretary. Kahit lagay mo pa dyan lahat, yung magagaling dyan, lahat ng gusto mong tanggalin, wa-effect yan. Bakit? Nasa inyo po ang problema. Hindi po sa sekretary. Bakit? Lahat ng bagay na ginawa nyo ay talagang hindi na naniniwala ang sambayan ng Pilipino sa iyo. Kahit palitan mo lahat ng sekretary mo dahil ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit nawalan ng tiwala ang sambayan ng Pilipino sa administrasyon mo kasi sa iyo. Maliwanag po yan. Ikaw ang sanhi ng problema ng sambayan ng Pilipino o ng bansang ito. Bakit? Yung mga pulisiya mo. Yung tungkol sa mga corruption na yan. Kasi ayaw ng mga Pilipino yung sobrang nagmamalinis. Alam naman ng mga Pilipino yan. Ayaw nila ng ganon. Aminin mo. O di kaya, yung pinsang buo mo na si Martin Luther o yung anak mo, ipakita mo sa sambayan ng Pilipino kung paano mo sila rendahan. Parang katulad sa di ba? Sa kabayo, pag ginanon mo yun, nirerendahan mo yan eh. Dapat ganun po kayo. Sila ang unahin mong rendahan. Hindi yung sino-sinong papalitan ng sekretary. Useless yan. Bakit? Nandoon, nasa iyo. Pakita mo sa sambayan ng Pilipino kung paano mo sila
i-demanda. Paano mo sila pailan ng gawin? Ganun lang kasimple yan, mahal na Pangulo. Dahil nire-respeto pa po namin kayo. Pero, lagi mong tandaan, yung -3 or may nakita tayong survey na -15, sukdula na talaga yan. Tama naman siguro sa base sa yung pangunawa, ay magpalit ka para tumaas yung pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino, yung mga agency o ahensya na yung hawak. Pero sa aking opinion, hindi po sila. Kayo po ang may problema. Kayo po ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino kung ano ang gagawin yung aksyon doon sa mga kurakot na sinasabi, nagkamal ng mga salapi na tinuturo na. Binibigyan na ng pero wala po kayong action doon. Nakita nyo naman, di ba? Sabi nga nila, nandiyan na daw si Diskaya, di ba? Hindi yan. Si Diskaya, hindi gagalaw yan, hindi magkakaroon yan kung hindi nagmula sa taas. Magkakaroon ba ng budget yan kung hindi nagmula sa congressman? Sino pumirma? Hindi ganon. Hindi bigpis yan. Isa pa yan sa magiging, baka nga, maging eyewitness. Pero yung sabihin mong malaking isda, hindi po yan. Ang malalaking isda, nasa Congress, yung dating speaker, Saldico, kayo po, anak nyo po, yan yung malalaking isda. Kasi hindi makakarating kiniskaya yan kung wala po kayong approval, kung wala kayong perma doon, kung wala nagmula sa mga Congress na inapprove yung project na yun para gawin ni Diskaya. Malinaw naman po yan. Napakalinaw naman po yan. Kaya kahit anong palit mo dyan, sa mga sekretary mo, baliwala po yun. Dahil ang gusto ng mga tao, makita kung anong aksyon dun sa mga nakitang mga flood control, mga ninakaw na wala naman, ghost project. Yun ang gusto ng sambayan ng Pilipino. Yun ang atupagin nyo. Yun ang unahin nyo. Dapat makulong yung mga bagay na yun, kung sino-sino yun. Andiyan lang sa Congress, di ba? Maliwanag naman yan. Nakita naman inilahad yan ni Saldico. Nilahad yan ni Congressman Lebiste. Di ba? Nandiyan lahat yung sino-sino yung mga insertion. Yung sino-sino yung mga top 10 o sino, di ba? Meron na naman isa, yung si Congressman Gradiola ba? Na first yung mga asset niya sa mga bangko niya. Di ba? Yun ang mga hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Hindi yung magre-revamp pa po ng sekretary. Dahil yung sekretary mo, wala po yan. Kung hindi mo naman pipirmahan. Di ba? Kung hindi naman mapupunta sa mga bawat Congress district ng mga congressman at ipatutupad sa baba. Di ba? Hindi mangyayari yun. Kung nabusisi mo, kung nabantayan mo yung bagay na yun upang hindi makalusot. Pero hindi. Bahagi rin po kayo base sa sinabi ni Congressman Saldico na nagkaroon kayo ng insertion na 100 million sa budget ng 2025. Kaya hindi po, wala pong, kung tawagin, no bearing po yun. Yung pagtatanggal mo ng mga sekretary, walang bigat yun. Kayo po. Sa iyo nagmumula ang kakulangan. Sa iyo nagmumula ang problema ng bayan ito. Kung paano mo resolbahin, paano mo i-handle, paano mo ipatupad ang tama. Hindi yung kung sino-sino na wala naman, hindi naman nagnakaw, gusto nyo ipakulong. Kung mo ba nagsabi ng totoo, nagsabi ng kanilang hadikain o nagsasabi laban sa korupsyon, gusto nyo ipakulong nyo yung mga dapat ikulong. Hindi yung kung sino-sino. Hindi nagnakaw, ipapakukulong. Yung nagnakaw po, ay pakulong nyo. Yun po ang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Yun po ang magandang gagawin nyo po para maibalik ang pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino sa iyo. Unang-unahin mo po yung pamilya mo, yung pinsan nyo po, unahin mo po yun. Yung anak nyo, rindahan nyo po yan. Yung first lady, sabihan nyo ganun. Di ba? Base doon sa nilabas ni mayroon line item na doon sa hindi naman. Di ba? Wala namang, hindi naman nanunungkulan. First lady, pero may line item na 100 million sa Isabela. Di ba? Yun. Pakita nyo in transparency doon sa partner. Babalik ang tiwala ng sambayan ng Pilipino. Okay? Sunod natin yung sa Congress na panibagong sasampa ng impeachment. Base doon sa napadun natin ikuhan. Pero hindi naman daw, kumaga, maghihintay pa ata sila ng part. Pero bahagi na yun, parang plano na yan.
Di ba? Ito yung plano na ng Congress. Kasi nga, gusto nila talagang gawan ng issue ang Vice President, di ba? Pero karapatan naman nila yan kasi congressman nila. Pero ang nakakaakwan dito, nakakatindig balahibo. Nananawagan ng transparency, accountability para sa Vice President. Kasi impeachment, di ba? Kasi hindi naman, yung sampa sa ombudsman, hindi yun. Kasi po, ang Vice President, impeachable po yan. Hindi nila kayang idemanda kung saan-saan yan. Ang kailangan lang dyan, impeachment, para matanggal siya sa pwesto. Kaya yun ang pinakalas na barahan nila, di ba? Itong darating na panibagong kwan. Yugto ng impeachment, ito yung sinabi niya rin, di ba? Pero nakakakwan lang ng balahibo yung nananawagan ng transparency at accountability. Pero durog na durog naman yung pagkatao sa Congress. Durog na durog naman doon sa mga insertion. Durog na durog naman doon sa mga flood control. Durog na durog naman doon sa part na usapin kung papaano iginawa yung mga proyekto. Tapos mananawagan ka ng accountability, mananawagan ka ng transparency, na ultimong kayo ay bahagi kayo. Di ba? Iyan ang tinatawag natin mga ipokrito. O ipokrito yan. Bakit? Kayong pangunahin eh. Nananawagan kayo ng accountability, transparency, pero isa kayo. Yung Congress, yung inyong tahanan na yan, na talagang talamak ang corruption. Tapos mananawagan kayo ng accountability, transparency, para doon sa budget o sa part na yun, at 125 million ng BP Sara. Pero kayo, billion. Ano yun? Ano yun? Di ba? Di ba ipokrito yun? Kaipokrituhan yan. Di ba? Sige, magsampo kayo kasi nasa mandato nyo po yun. Pero lagi nyo tandaan, maging kayo, hindi nyo kayang ipaliwanag yung mga bagay kung bakit may insertion kayo. Di ba? Sa budget ng 2020 fiscal year, lahat halos kayo may insertion. Bukod tangi lang ang BP Sara na walang insertion. Lahat ng ahensya mayroon. Ombudsman, Department of Justice, DPWH, Congress, lahat kayo dyan halos. Yun ang sinabi. Naulat naman yan na may insertion kayo bawat isa sa inyo. Bukod tangi lang ang Vice President, tapos mananawagan kayo ng accountability, transparency. Ang kapal naman ang mukha. Sino maniniwala? Kaya pinipilit nyo yung impeachment eh. Pero alam nyo kung ano nangyayari? Lalo kayong lumulubog sa pag hindi na paggalang ng sambayan ng Pilipino sa inyo. Bakit? Kayo bahagi rin kayo ng insertion. Di ba? Tapos, tatawag kayo ng accountability, transparency, na hindi nyo nga masabi, hindi nyo nga makuha yung insertion nyo sa budget ng 2025 fiscal year na ipinasa ng gaang na pinirmahan ng Pangulong BBM. Tapos mananawagan kayo ng gano'n. Ang kapal naman ng mukha. Dapat, yung nananawagan ng transparency, accountability, malinis. Malinis ang mga ginagawa. Pero hindi. Ang dungis nyo. Sa budget ng 2025, ang dungis nyo. Tapos mananawagan kayo na accountability and transparency para lang ma-impeach ang BP Sara. Nasaan ang katarungan? Nasaan ang hustisya? Nasaan ang kahihiyan? Sobrang kapal ng mukha. Ang akala mo'y linis na, yun nga ang ayaw ng mga Pilipino, yung nagkukunwaring malinis, yun ang ayaw namin eh. BBM, sobrang linis niyan. Wala daw alam yan. Pero siya naman pumirma. Congressman, sobrang linis niyan. Kaya nga tumatawag na impeachment yan eh. Sobrang linis yan. Pero hindi maipaliwanag insertion. Ba't may reason kong exertion bawat isa nyo? Bagay sabi nga, di ba? Kaya huwag tayong magkuhan. Huwag tayong magmalinis. Huwag tayong magmalinis. Pare-pares tayong madungis. Lalo kayo sa Congress. Thank you po.